once again, mga minamahal. Tayo pinagpanyaya na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso na walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Sa gabi ito ating pang pag-usapan ang patungkol sa Abraham a liar. No, kasi yan ang palaging sinasabi sa akin no, na mga tanong kung ako ba'y nakapag-aral ng Bible School. No, yun palaging tanong sa akin. Ayan. Yung tanong ko rin, no, kasi itong sinasabi nilang si Abraham ay isang sinungaling, quote-unquote na sinasabi. No, galing ito sa Bible School at siguro mga born again na ito nagsasabi na si Abraham ay isang sinungaling. No? Ganon din kay Apostle Paul na sinasabi rin. Yan, pati si Brad Ely na nagtuturo na ng mga pagsisinungaling na ito. No? Kaya itanong natin ito sa kanila kung saang banda nagsinungaling itong si Abraham, no? Nung pumunta sa Egypt at nang pumunta sa Gerar. No? Kaya pag-aralan natin ito. Kung kasi pag research mo, Abraham a liar, yan. Nandoon yung kanilang marami sila diyan nagpaliwanag, no? Yan. Yung iba mga born again pa, wika nga sabi nila, no? Kaya pag-usapan natin ito. Kasi yun ang kanilang mga paratang, no? Kay Apostle Pablo, kay Abraham na isang propeta. Kay Apostle Paul na isang apostol. Yan, pinaparatangan nila. No? Kasama diyan si Brad Ely Soriano, yung dating daan. No? Na hindi nila kayang patunayan yan. Ayan, no? Kaya nandun na, nauna na nating pinag-aralan diyan. No? Yung sinasabi ni si Apostle Paul daw, na isang sinungaling, quote and unquote, sabi din ni Brad Ely at ang iba pang mga Bible scholar, no? Bible school. Ayan, no? Kaya umpisa natin na si Abraham ay isang propeta, no? Basahin muna natin na si Abraham ay isang propeta bago natin pag-aralan itong mga propeta na ito, na kung pwede magsinungaling ang isang propeta, no? Bakit papakilala pa ng mga Bible scholar, Bible school scholar, no? Tapos sabihin nila gano'n na isang propeta ng Diyos, isang apostol ng Diyos ay mga sinungaling? Saan kaya yan? Ayan, no? Pinapalabas na itong apostol at isang propeta ay sinungaling, no? Lumalabas na sila pa yung magaling. Ayan, lumalabas dyan sa kanilang pahayag, no? Kung iyong isipin. Ayan, ayon sa Biblia. Yan. Kaya pag-aralan natin, no? Basahin muna natin na itong si Abraham, basahin muna natin na isang propeta, no? Na si Abraham ay isang tunay na propeta. Yan. Kasi nung nakaraan, si Apostol Pablo ay isang tunay na apostol. Ayan, no? Kaya basahin muna natin sa Genesis chapter 20 verse 7. Sa Genesis chapter 20, ito kasi itong tanong na ito, no? Genesis chapter 20, Old Testament ito, no? Kaya tignan natin ito sa Old Testament din kasi itong tanong na ito, kasi pag in-search mo ito, Abraham a liar, Abraham ay isang sinungaling. Ganun din kay Apostle Pablo, no? Sa New Testament. Kaya Old Testament ito, kaya basahin natin sa Old Testament, no? Basahin mo natin na si Abraham ay isang propeta. Sa Genesis chapter 20 verse 7. Ngayon nga'y, isauli mo ang asawa ng lalaking ito sapagkat siya'y propeta at ikaw ay pinalangin niya at mabubuhay ka. At kung di mo siya isauli, ay talastasin mong walang pagsalang mamamatay ka, ikaw at ang lahat ng iyo. Ayan, no? Binasa natin dito na si Abraham ay isang propeta. No? Basahin natin sa English. Yun muna natin basahin na propeta siya. Tapos patunayan natin na ang mga propeta ng Diyos, no?
ay hindi mga sinungaling. Kahit isang salita. Na? Kaya basahin natin sa Genesis chapter 20, verse 7. Now therefore, restore the man, his wife, for he is a prophet. Ayan, no? Propita. Prophet itong si Abraham. Ayan. Ulitin ko. Now therefore restore the man his wife, for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live. And if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou and all that are thine. Ayan, no? At ang lahat ng sa iyo ay mamamatay. No? Ayan. Kaya binasa natin ang ating pinansin doon na si Abraham ay isang propita. Ayan. Kaya tignan natin ang mga propita, no? Ang mga propita ng Diyos. Tignan natin, no? Pag-aralan natin kung pwedeng magsinungaling. No? Kahit isang salita. Nabasahin natin sa Jeremias. Jeremias 29. Jeremias 29, verse 31. 29, verse 31. Ikaw ay magsugo sa kanilang lahat na nasa pagkabihag na iyong sabihin. Ganito ang sabi ng Panginoon. Yan, ang nagsabi rito ang Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Ganito ang sabi ng Panginoon tungkol kay Simayas na nihilamita. Yamang nang hula si Simayas sa inyo at hindi ko sinugo siya at kanyang pinatiwala kayo sa kasinungalingan. Ayan, no? Kaya ulitin ko ang pagsasabi dito, no? Bulaang propeta ito. Yan. Kaya tinutulan ni Jeremias. Ulitin ko pagbasa, ikaw ay magsugo sa kanilang lahat na nasa pagkabihag na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon. Nagsalita dito ang Panginoon tungkol kay Simayas na nilihamita. Yamang nang hula si Simayas sa inyo. Yan, no? Kasi minsan mayroong nanguhula eh. No? Nagpropesi. Yan, no? Nagpropesi siya. Yamang nanghula si Simayas sa inyo at hindi ko sinugo siya at kanyang pinatiwala kayo sa kasinungalingan. No? Kasi sa panahon ngayon, maraming nagpropesi. Minsan mga babae pa. Ayan, no? Mga nagpropesi ng hula. Ayan, no? Mga babae pa. Yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi ko sinugo siya at kanyang pinatiwala kayo sa kasinungalingan. No? Meron palang mga tao gano'n, no? Na nanghuhula, pero hindi naman totoong sinugo ng Diyos. Ayan, no? Kaya mayroong gano'n. Ayan, no? Mayroong taong gano'n, no? Kaya itong sabi ng Panginoon, tungkol kay Simayas na nihilamita, yamang nanghula si Simayas sa inyo at hindi ko sinugo siya at kanyang pinatiwala kayo sa kasinungalingan. No? Kasi mayroon palang tao na kahit hindi sa sinugo ng Panginoon, ayan, pinatiwala kayo sa kasinungalingan. Ganon din sa mga babae. Ayan, no? Kaya sa Jeremias 28, verse 28, verse 15, balik sa 9, no? Jeremias 28, verse 15. Nang magagayoy, sinabi ng propeta Jeremias kay Hananias na propeta. Ayan, pareho sila propeta. Na? Ulitin ko. Nang magagayoy, sinabi ng propeta Jeremias kay Hananias na propeta. Anong sinabi? Dinggin mo ngayon. Yan ang sinabi ni Jeremias, no? Kay Hananias. Dinggin mo ngayon, Hananias, hindi ka sinugo ng Panginoon, kundi iyong pinaasa ang bayang ito sa kasinungalingan. Ayan, no? Kaya mayroong mga pangyayari, no? Na hindi sinugo ng Panginoon, kundi pinaasa ang bayang ito sa kasinungalingan. No, balik sa 9, ang propeta na nanghuhula ng tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propeta
na tunay na sinugo ng Panginoon siya. Pagka ang salita ng propita ay mangyayari. Ayan, no? Mangyayari. Kung mangyayari ang, ulitin ko, ang propita na nanghula na tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propita na tunay na sinugo ng Panginoon siya. Pagka ang salita ng propita ay mangyayari. Ayan, no? Kaya, prophet to prophet ito, no? Prophet to prophet. Kaya, itong sinabi sa 9, no? Na ang propita na nanghula ng tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propita na tunay na sinugo ng Panginoon siya. Pagka ang salita ng propita ay mangyayari. Ayan, no? Hindi pinaasa sa kasinungalingan. Ayan, no? Kaya, prophet to prophet, no? Kaya mayroon kasi mga babae pa ngayon, sa panahon ngayon, no? Nanghula, nagpropesi. Kaya hindi sigurado yan, no? Kasi ang mga babae nga, bawal sila mamuno. Ayan, no? Pero bago tayo magpatuloy, Romeo si Tahonira is watching, no? God bless, brother, no? God bless. Sa Ezekiel 14 verse 9, no? Sa Ezekiel. E di kaya sa Jeremias 26. Kasi dito na tayo sa Jeremias 26, no? 26 verse 2. Ganito ang sabi ng Panginoon. Tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon. Ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila, huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Ayan, no? Kaya, no? Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon. Ito, bahay ng Panginoon ito, no? Magsamba. Ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila, huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Ayan, no? Huwag magbawas ng kahit isang salita. Bakit? No? Yun ang tanong, bakit? Ayan, no? Basahin natin sa Ezekiel para malaman natin kung bakit sinasabihan na huwag magbawas ng kahit. Sa Old Testament yan, yung mga pangyayari. Kasi itong tanong na ito, si Abraham na isang propita, pinaparatangan halos, no? Ng mga born again daw. Ayan, no? Yung mga naniniwala na si Abraham ay nagsinungaling. Ayan, no? Lumalabas na sila pa yung tama. Ayan, si Abraham yung mali na nagsinungaling. Quote and unquote, no? Kaya, yun ang sabi, no? Huwag kang magbawas ng kahit isang salita, no? Sa bahay ng Panginoon. Yan, no? Kaya, bawal yun paano si Abraham? Kung nagsinungaling siya, no? Yun ang tanong. Ayan, no? Yun ang tanong. Kaya basahin natin sa sa Ezekiel 14. Yan, basahin natin sa Ezekiel 14, verse 9. Sa 8, umpisa natin sa 8, no? At aking ititingin ang aking mukha laban sa taong yaon, at aking gagawin siyang katigilan, na pinakatanda at pinakakawikaan, at aking ihihiwalay siya sa gitna ng aking bayan, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Yan, ang nagpakilala ang Panginoon, no? Sa 9, at kung ang propeta, ayan, ito ay propeta din to, no? Isang propeta ito. Ayan, at kung ang propeta ay madaya at magsalita ng isang salita, isang salita, madaya siya, at magsalita ng isang salita, akong Panginoon, ang dumaya sa propetang yaon, at aking iuunat ang aking kamay sa kanya, at papatayin ko siya mula sa gitna ng aking bayang Israel. Ayan, no? Kaya, papatayin. Yan, no? Ganun kalupit, no? No? Ang sabi ito, at kung ang propeta ay madaya at magsalita ng isang salita, akong Panginoon, ang dumaya sa propetang yaon, at aking iuunat ang aking kamay sa kanya,
at papatayin ko siya mula sa gitna ng aking bayang Israel. Ayan, no? Kahit isang salita, huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. Ayan, no? Ang salita ng Panginoon. Ayan. Kaya, pinaparatangan nila si Abraham, no? Isang propeta ng Diyos. Tunay. Ayan. Ganoon din si Apostle Paul. No? Pinaparatangan nila na isang sinungaling apostol. Quote and unquote na sinasabi. No? Ganoon din kay Brad Ely at sa iba pa. Kayo na lang mag-search. No? Apostle Paul, Paul is a liar. Abraham is a liar. I-search nyo. Ayan. Kayo na lang ang magtingin dyan. No? Pinaparatangan nila. Ay ibig sabihin, no? Ang mga propeta ng Diyos, apostol ng Diyos, mga sinungaling. Yan, no? Kaya hindi pwede ganon, no? Ito pang example, no? Sa First King, no? Bago tayo punta doon kay Abraham, no? Sa pangyayaring yaon, no? Sa First King muna, no? Sa First King chapter 13 verse 1 to 26, no? Medyo mahaba ito. Medyo bilis-bilisan natin na konti ito, no? Pagbasa dito, no? Sa 1 King chapter 13 verse 1 King 13, 1 to 26. At narito, dumating ang isang lalaki ng Diyos, no? Lalaki ng Diyos ito. At narito, dumating ang isang lalaki ng Diyos na mula sa Huda ayon sa salita ng Panginoon sa Bethel. At si Jeroboam ay nakatayo sa siping ng dambana upang magsunog ng kamangyan. At siya'y sumigaw laban sa dambana ayon sa salita ng Panginoon. At nagsabi, sandali. 1 King 13, 1 to 26. Dito na lang pala tayo sa 11, no? Umpisa natin sa 11 to 26. Kung gusto nyo, kayo na lang magbasa doon, no? So 1 to 10, no? 11 to 26. Tumatahan nga ang isang matandang propeta sa Bethel. Ayan, no? Matandang propeta sa Bethel, no? At isa sa kanyang mga anak ay naparoon at isinaysay sa kanya. No? Mayroong mga anak itong matandang propeta. Mga anak ay naparoon at isinaysay sa kanya ang lahat ng mga gawa na ginawa ng lalaki ng Diyos sa araw na yaon sa Bethel. Ang mga salita na kanyang sinalita sa hari ay siya ring isinaysay nila sa kanilang ama. No? Kung ano man ang sinabi ng lalaki ng Diyos, no? Ayan, sinabi rin nila sa kanilang ama, no? Sa kanilang ama, sa 12. At sinabi ng kanilang ama sa kanila, saan siya napatungo? At itinuro sa kanya ng kanyang mga anak ang daang pinatunguhan ng lalaki ng Diyos na nanggaling sa Huda. Ayan, ng lalaki ng Diyos. At sinabi niya sa kanyang mga anak, siyahan ninyo sa akin ang asno. Sa gayoy, kanilang siniyahan ang asno sa kanya at kanyang sinakyan. No? Sinakyan ng matandang propeta. At kanyang sinundan ang lalaki ng Diyos. No, basahin natin kung anong lalaki ng Diyos, no? Sa First Hari, First King 13, verse 14, no? Tingnan natin kung anong nakasulat dito sa 13:14. And went after the man of God. Ayun, man of God. Ayan, no? Kaya, ulitan sa 14, at kanyang sinundan ang lalaki ng Diyos at nasumpungan niyang nakaupo sa ilalim ng isang puno ng insina. At sinabi niya sa kanya, ikaw ba ang lalaki ng Diyos na nanggaling sa Huda? At sinabi niya, ako nga. Nang magagayoy, sinabi sa kanya, umuwi kang kasama ko. Yan, sinabihan siya ng matandang propeta. Nang sinabi sa kanya, nang magagayoy, sinabi niya sa kanya, umuwi kang kasama ko at kumain ng tinapay. Yan, sinabihan siya ng matandang propeta, umuwi kang kasama ko at kumain ng tinapay. At sinabi niya, hindi ako makabalik na kasama mo. Yan ang sinabi ng man of God, no? Ano sinabi ng man of God? At sinabi niya, hindi ako makabalik na kasama mo.
makapapasok na kasama mo, ni makakain man ng tinapay o makainom man ng tubig na kasalo mo sa dakong ito. Sapagkat, ayan, no? Hindi siya makasabi niya, hindi ako makasama sa iyo, hindi ako makabalik, hindi ako makasama. Hindi ako makakain ng tinapay, hindi ako makainom ng tubig na kasalo mo sa dakong ito. Sapagkat, no? Bakit? Sapagkat, isinaysay sa akin sa pamagitan ng salita ng Panginoon na huwag kang kakain ng tinapay o iinom man ng tubig doon o babalik man na yumaon sa daan na iyong pinanggalingan. Yan. Sinabihan kasi siya ng Panginoon, ang man of God. Ayan. No? Sinabihan siya ng Panginoon na huwag ka nang babalik doon. No? Anong sinabi sa kanya? Hindi ako makababalik na kasama mo o makapapasok na kasama mo, ni makakain man, ni makainom man ng tubig na kasalo mo sa dakong ito. Sapagkat isinaysay sa akin sa pamagitan ng salita ng Panginoon, huwag kang kakain ng tinapay o inuman. Yan, sinabihan siya ng Panginoon. No? Isang man of God at isang matandang propeta sa daan na iyong pinanggalingan. 18. At sinabi niya sa kanya, ako man ay propeta. Yan, nagpakilala ang isang matandang propeta. No? Nagpakilala siya. At sinabi niya sa kanya, ako man ay propeta na gaya mo. Yan, nagpakilala kasi ito, no? Kaya delikado na ito. Kasi nagpakilala eh. At isang anghel na nagsalita sa akin sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Yan, no? Yan. Ang kanyang basihan na isang anghel ay nagsalita sa akin sa pamagitan ng salita ng Panginoon na nagsasabi, ibalik mo siya. Yeah, yun daw ang sabi ng isang anghel, no? Na sinabi ng sinalita ng Panginoon. Ibalik mo siya na kasama mo sa iyong bahay upang siya ay makakain ng tinapay at makainom ng tubig. No? Sinabi na rito sapagkat isinaysay sa akin sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Huwag kang kakain ng tinapay o inom man ng tubig doon o babalik man na yumaon sa daan na iyong pinanggalingan. Yan, naniwala sa rito, naniwala sa rito sa matandang propeta. Yan. Sabi niya, at sinabi sa kanya, sa kanya, ako man ay propeta na gaya mo. At isang anghel na nagsalita sa akin, sa pamagitan ng salita ng Panginoon, nagsabi, ibalik mo siya, nakasama mo sa iyong bahay, upang siya ay makakain ng tinapay at makainom ng tubig. Ngunit siya ay nagbulaan sa kanya. Yan, no? Ayan. Kaya bulaan ito. Yan. Kaya nagbulaan siya 19. Sa gayoy, bumalik. Yan. Naniwala siya doon, no, sa isang matandang propeta. Ngunit siya ay nagbulaan sa kanya. Pinabalik niya yung man of God. Sa 19. Sa gayoy, bumalik na kasama niya at kumain ng tinapay sa kanyang bahay at uminom ng tubig. Yan. Naniwala siya doon sa matandang propeta na nagbulaan. Sinabi na ng Diyos sa kanya na huwag ka nang bumalik, huwag ka nang kumain, huwag ka nang uminom ng tubig. Yan. Naniwala siya doon. Nagpakilalang ako man ay isang propeta, no? Quote and unquote, no? Naggaya mo. Ayan. Sa gayoy, bumalik na kasama niya at kumain ng tinapay sa kanyang bahay at uminom ng tubig. At nangyari, samantalang sila'y nauupo sa dulang, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa propeta na nagpabalik sa kanya. Yan, sa propetang matanda. Na? Kaya, at nangyari, samantalang sila'y naupo sa dulang, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa propeta na nagpabalik sa kanya. At siya'y sumigaw sa lalaki ng Diyos na nanggaling sa Huda, na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, sa paraang ikaw ay naging manunuway sa bibig ng Panginoon, at hindi mo iningatan ang utos ng Panginoon, ang utos na iniutos ng Panginoon sa iyo, kundi ikaw ay bumalik at kumain ng tinapay at uminom ng tubig sa dakong kanyang pinagsabihan sa iyo. Huwag kang kumain ng tinapay at huwag kang iinom ng tubig. Ang iyong bangkay ay hindi darating sa libingan ng iyong mga magulang. Ayan. Na? At nangyari, pagkatapos na makakain ng tinapay at pagkatapos na makainom, na siniyahan niya ang asno para sa kanya sa makatwid bagay para sa propeta na kanyang pinabalik. At nang siya ay makayaon, isang leon ay nasalubong niya sa daan at pinatay siya
at ang kaniyang bangkay ay napahagis sa daan, at ang asno ay nakatayo sa siping. Ang leon naman ay nakatayo sa siping ng bangkay. At narito, may mga taong nagsipagdaan at nakita ang bangkay na nakahagis sa daan, at ang leon ay nakatayo sa siping ng bangkay, at siya'y yumaon at isinaysay nila sa bayan na kinatatahanan ng matandang propita. At nang marinig ng propita na nagpabalik sa kanya sa daan, sinabi niya, lalaki nga ng Diyos ay naging masuwayin sa bibig ng Panginoon. Kaya't ibinigay siya ng Panginoon sa leon na lumapa sa kanya at pumatay sa kanya ayon sa salita ng Panginoon na sinalita sa kanya. Ayan, no, mga example yan na hindi pwedeng kung ano ang sinabi ng Panginoon sa propeta. Bakit pinaparatangan itong si Abraham na isang sinungaling, no? Abraham is a liar. Nagpakilala pang mga Bible scholar. Nagpakilala pang mga Bible scholar. Kaya itanong niyo sa mga pastor niyo, no? Kung kanilang pinaparatangan itong si Abraham, itong si Apostle Paul, no? Yan. Kaya tignan natin ito. Tignan natin sa Genesis, no? Ang pangyayaring yaon, no? Tingnan natin. Umpisa natin sa 1. Umpisa natin sa 1, no? Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasa lupaing ituturo ko sa iyo. At gawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang kapalaran. Ayan, no? Ang Diyos ang nagsabi rito kay Abraham. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at papagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Ayan, no? Kaya't yumaon si Abraham ayon na sinalita sa kanya ng Panginoon. At si Lot ay sumama sa kanya. At si Abraham ay may 75 taon nang umalis sa Haran. No? 75 years old siya nang umalis sa Haran. No? Ayan. Lundag sa 7, no? At napakita ang Panginoon kay Abraham. Yan, nag-uusap palagi sila eh. No? Nag-uusap sila. At napakita ang Panginoon kay Abraham. At nagsabi, yan, napakita at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. Ayan, 8. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Betel. At doon siya itinayo ang kanyang tolda na nasa kalunuran, ang Betel. At nasa silanganan ang Hay. At siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. At sinambitla ang pangalan ng Panginoon. Yan. No? Meron na pala nagsumasambitla sa pangalan ng Panginoon sa nung panahong yaon, no? Kay Abraham. Yan. At si Abraham ay naglakbay na nagpatuloy sa dakong timuga, no? Kaya sa 10, si Abraham ay nanirahan sa Ehipto. At nagkagutom sa lupaing yaon. Ito na, no? Yung kwento na sinasabi nila na si Abraham ay nagsinungaling. At nagkagutom sa lupaing yaon. At bumaba si Abraham na nasok sa Ehipto upang manirahan doon, sapagkat mahigpit ang kagutom sa lupain. At nangyari nang siya'y malapit nang papasok sa Ehipto, ay sinabi niya kay Sarai na kanyang asawa. Asawa niya si Sarai, no? Kanyang asawa. Ayan, narito ngayon. No? Asawa niya, narito ngayon. Kaya ito na, no? Kaya pinapalabas ito ng mga Bible scholar, no? Na nagsinungaling si Abraham na propeta. Hindi naman pwede mangyari gano'n, no? Kaya ano ba talaga? Ano ba talaga? Nagsinungaling ba isang propeta ng Diyos? Na palagi sila nag-uusap ng Diyos? Napakita sa kanya? Ang Diyos? Tapos isa pala itong sinungaling? No? Quote and unquote? Pwede ba yon? No? Hindi naman sa panahon ngayon eh. Maraming mga sinungaling sa panahon ngayon. Ayan. No? Kaya dito na ulitin ko sa 11. At nangyari nang siya'y malapit nang papasok sa Ehipto, ay sinabi niya kay Sarai na kanyang asawa
Narito, ngayon, palastas kung ikaw ay magandang babae sa tingin. At mangyayari na pag makikita ka ng mga Ehipsyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa, at ako'y kanilang papatayin. Datapwat, kanilang ililigtas kang buhay. Isinasamo ko sa iyo na sabihin mong ikaw ay aking kapatid. Yan, pinapalabas nila nagsinungaling, no? Liar, quote and unquote, no? Kaya sabi niya, isinasamo ko sa iyo na sabihin mong ikaw ay aking kapatid. No, umiyan ng konti ang sagot diyan, no? Ipagtuloy-tuloy lang natin ng ating pagbabasa. Ikaw ay aking kapatid upang ako'y mapabuti dahil sa iyo at upang ang kaluluwa ko'y mabuhay dahil sa iyo. At nangyari, nang pumasok si Abraham sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsyo na ang babae ay napakaganda. At nakita siya ng mga prinsipe ni Paraon at kanilang pinuri siya kay Paraon at dinala ang babae sa bahay ni Paraon. At pinagpakitaan nito ng magandang loob si Abraham dahil sa kanya. At nagkaroon si Abraham ng mga tupa at ng mga baka at ng mga asno at ng mga aliping lalaki at mga alilang babae at ng mga asna at ng mga kamelyo. Yan, binigyan siya, no? Yan, para sa iba, binigyan siya ng mga ipinagkitaan nito ng magandang loob si Abraham dahil sa kanya. At nagkaroon si Abraham ng mga tupa at ng mga baka at ng mga asno at ng mga aliping lalaki at mga aliping babae at ng mga asna at mga kamelyo. No? Para sa kanila, no, binigyan siya ng mga baka, tupa, asno dahil sa kanyang kasinungalingan, no? Quote and unquote na sinasabi nila. No, hindi naman ganoon eh. Mamaya na konti. At pinagkitaan, ito, 17, at sinalot ng Panginoon si Faraon at ang kanyang sambahayan ng malaking pagsalot. Yan. Dahil kay Sarah, na asawa ni Abraham. Ayan. At tinawag ni Faraon si Abram at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin na? Bakit hindi mo ipinahayag sa akin na siya'y iyong asawa? Yan. Bakit sinabi mong siya'y aking kapatid? Na ano pat, siya'y aking kinuha upang maging asawa. Ngayon ngay, nariyan ang iyong asawa. Siya'y kunin mo at yumaon ka. At nagbilin si Faraon sa mga tao tungkol sa kanya, at siya'y kanilang inihatid sa daan, at ang kanyang asawa, at ang lahat ng kanyang pag-aari. Ayan, ha? Sinabi naman binasa natin sa Genesis 12:3, at pagpapalain ko, ang sabi ng Diyos, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at papagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Ayan, ha? Kaya pinagpala, no? Binigyan siya ni Abraham, no? Kaya, yon. At nagbilin si Faraon sa mga tao tungkol sa kanya. At siya'y kanilang inihatid sa daan at ang kanyang asawa. Wala naman nakalagay rito na nagsinungaling, no? Sinabi yan ni Faraon sa kanya, at tinawag ni Faraon si Abram, at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Wala naman nakalagay, bakit ka nagsinungaling? Wala naman no? Bakit hindi mo ipinahayag sa akin na siya'y iyong asawa? No? Hindi naman niya pinahayag. Halimbawa naman, no? Kung ipinahayag naman niya, halimbawa lang, no? Kung pinahayag niya, asawa ko yan, para ka rin nagyabang nun. No? Pero hindi naman, no? Ano lang yun, no? Logic lang yun, no? Pero isit aside natin yun. No? Balik natin dito. Sinabi naman no, na, at tinawag ni Faraon si Abraham at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo ipinahayag sa akin na siya'y iyong asawa? Hindi niya ipinahayag. Bakit kung halimbawa hindi ko pinahayag na mag-live ako ngayon, ibig sabihin, nagsinungaling ako sa inyo? Halimbawa hindi ko pinahayag na hindi ako mag-live ako ngayon o hindi ako mag-live. No, mamaya ng konti, masagot natin yan. Kung talagang kapatid niya ba talaga itong si Sarah o hindi. Ayan, no? Halimbawa, yun lang ang kanyang pinahayag na kanyang kapatid si Sarah. Hindi naman siya nagsinungaling Pero kung ang tanong halimbawa ng hari, bakit halimbawa, no? Asawa mo si Sarah, Abraham?
Yan. Kung nagsalita siya ng hindi, ayan, nagsinungaling siya. Pero ang kanyang pahayag, kapatid ko siya. Kapatid naman niya talaga yan. Mamaya ng konti. Pero kung sinabi niyang hindi ko siya asawa, ayan, no, wala naman ka nakakita dito na sinabi niyang hindi ko yan asawa. Kapatid ko yan. Yan, nagsinungaling siya, quote-unquote. Ayan, ha? Hindi niya man niya sinabi ganun Kaya walang pagsisinungaling dyan. Maling interpretasyon yan, na? Ito yung sagot, na? Sa Genesis 20, nangyari ulit ito sa Gerar. Yan. Sa Genesis chapter 20 verse 1 to 18, no? At mula roon ay naglakbay si Abraham sa dakong lupain ng Timugan at tumahan sa pagitan ng Kadis at Shur. At siya ay nakipamayan sa Gerar. At sinabi ni Abraham tungkol kay Sarah na kanyang asawa, siya ay aking kapatid. At si Abimelech, na hari sa Gerar, ay nagsugo at kinuha si Sarah. Ayan, na? Datapot, naparoon ang Diyos kay Abimelech sa panaginip, sa gabi. At sa kanya ay sinabi, narito, ikaw ay dili iba't isang patay dahil sa babaeng iyong kinuha, sapagkat siya'y asawa ng isang lalaki. Ngunit si Abimelech ay hindi pa nakasisiping sa kanya. At nagsabi, Panginoon, papatayin mo ba pati ang isang bansang banal? Hindi ba siya rin ang nagsabi sa akin, siya'y aking kapatid? Ayan, kapatid naman talaga niya mamaya ng konti, no? At si Sarah man ay nagsabi, siya'y aking kapatid. Sa katapatang loob ng aking puso ay kawalang sala ng aking mga kamay ang ginawa ko ito. At sinabi sa kanya ng Diyos sa panaginip, oo, talastas ko na sa katapatang loob ng iyong puso, ayan, kasi alam ng Panginoon, no? Jeremiah 17:9, alam ng Panginoon ang ating mga puso, no? Oo, talastas ko na sa katapatang loob ng iyong puso ay ginawa mo ito at hinadlangan din naman kita sa pagkakasala ng laban sa akin. Kaya't hindi ko ipinahintulot sa iyong galawin mo siya. Ngayon nga'y, isauli mo ang asawa ng lalaking ito sapagkat siya'y propeta. Yan, pinakilala ng Diyos si Abraham isang propeta, hindi sinungaling na propeta, ha? Quote-unquote, no? Ngayon nga isauli mo ang asawa ng lalaking ito sapagkat siya'y propeta. At ikaw ay pinalangin niya, no? Ipananalangin niya at mabubuhay ka. At kung di mo siya isauli, ay talastasin mong walang pagsalang mamamatay ka. Ikaw at ang lahat ng iyo. Ayan. At si Abimelech ay bumangong maaga ng kinaumagahan at tinawag ang lahat niyang bataan at sinabi sa kanilang pakinig ang lahat ng bagay na ito at ang mga tao'y natakot na mainam. No magagayoy, tinawag ni Abimelech si Abraham at sa kanya'y sinabi, anong ginawa mo sa amin? At sa ano ako nagkasala laban sa iyo? Nadilalan mo ako at ng aking kaharian ng isang malaking kasalanan. Ginawan mo ako ng mga gawang di marapat gawin. Yan, yun ang akala ng hari, no? Na hindi naman nagsinungaling ito Kaso lang kinuha niya Kaya ang Diyos, no? Sinabi naman na binasa natin kanina, pagpalain na magpapala kay Abraham, no? Sumpain ang yan. Kaya sa 11, at sinabi ni Abraham, sapagkat iniisip ko, tunay na walang takot sa Diyos sa dakong ito. At papatayin nila ako dahil sa aking asawa. At saka, talagang siya'y kapatid ko. Ayan, kapatid naman talaga niya si Sarah. At saka talagang siya'y kapatid ko na anak ng aking ama. Datapot hindi anak ng aking ina, no? Kapatid sa ama. At siya'y naging asawa ko kasi dati pwede pa yon, no? Pero sa panahon ngayon hindi na, no? Sa New Testament, no? At siya'y naging asawa ko. Yan. Kaya totoo naman ang sinabi niya na kapatid naman niya si Sarai. Pero hindi niya lang ipinahayag niya na kapatid, na asawa niya. Yan. Wala naman siya doon, no? Wala siyang kasalanan doon, no? At nangyari na nang ako'y palayasin ng Diyos sa bahay ng aking ama, na sinabi ko sa kanya, ito ang magandang kalooban mo na maipakikita sa akin. Sa lahat ng dakong ating datnin, ay sabihin mo tungkol sa akin, siya'y aking kapatid. Yan, magkapatid naman talaga siya. No? At si Abimelech
ay kumuha ng mga tupa at mga baka at mga aliping lalaki at babae at pinagbibigay kay Abraham at isinauli sa kanya si Sarah na kanyang asawa. At sinabi ni Abimelech, narito ang lupain. Ang lupain ko ay nasa harapan mo. Tumahan ka kung saan mo magalingin. At kay Sarah ay sinabi niya, narito, nagbigay ako ng 1,000 putol na pilak sa iyong kapatid. Narito ito sa iyo'y piring sa mga mata ng lahat ng kasama mo at sa harap ng lahat ng nagbangong puri ka. Nagbangong puri ka. At nanalangin si Abraham sa Diyos at pinagaling ng Diyos si Abimelech at ang kanyang asawa at ang kanyang mga aliping babae na anupat nagkaanak sila. Ayan, no? Nagkasakit kasi sila na 18, sapagkat sinarhang lubos ng Panginoon ang lahat ng bahay bata sa bahay ni Abimelech dahil kay Sarah na asawa ni Abraham. Yan. Kaya pagpalain, no, si Abraham ng pagpalain ka kung pagpalain mo si Abraham, no? Kaya pag sinumpa mo si Abraham, susumpain ka rin ng Diyos. Yan. No? Kaya wala naman nakalagay rito na nagsinungaling ang isang propeta ng Diyos na si Abraham, no? Kaya yun nga, no? Ang tanong sa akin, no? Na kung nag-aral ako ng Bible School, ayan, no? Yeah, itong mga born again daw, no? Yan, nagturo din yan na si Abraham. Wala naman nakalagay dyan eh. Ayan, ganoon ni kay Apostol Pablo, pati si Brad Ely, na nagsabi na si Apostol Pablo nagsinungaling. Na? Kaya comment kayo dyan, no? Yung mga member ni Brad Ely. Yan, no? Kaya wala naman nakalagay dito na ang isang propeta ng Diyos ay isang sinungaling. Ayan, no? Kita nyo naman kanina, pinatay ng leon. Hindi pwede magbawas ng kahit isang salita. Papatayin ng Diyos. Sinong papatay? Ang Diyos sa propetang yaon. Kaya hindi naman namatay dito si Abraham dahil sa kanyang kasinungalingan. Kung halimbawa, quote-unquote na, no? Halimbawa lang. Unfair naman sa ibang propeta yan. Na pag sila magsinungaling, papatayin sila. Tapos pag itong si Abraham na sinasabi nito ng mga scholar na ito, hindi pinatay? Ayun, hindi lang pinahayag ni Abraham na si Sarah ay kanyang asawa, no? Kaya ganun din yun. Kung hindi ko halimbawa ipahayag na hindi ako magla-live ngayon, ibig sabihin, nagsinungaling ako sa inyo? Yun, hindi ko lang ipinahayag. Ayun, no? Kaya ganun din yun, no? Hindi nagsinungaling dito. Kaya ang propeta ng Diyos hindi sinungaling, no? Yan, pinapatay ng Diyos yan. Ayan, no? Kaya tignan mo naman si Abraham, no? Dito naman sa Genesis muna, sa Genesis chapter 23, verse 1-2. At ang buhay ni Sarah ay tumagal ng 127 taon, no? 127. Ito ang naging mga taon ng buhay ni Sarah. Alangan naman, nag-usap sila palagi, nagpakita pa sa kanila ang Diyos, tapos sabihin mo, sinungaling? Yun, bakit naniwala? No? Bakit naniwala? Kasi ang naniwala sa mga sinungaling ay isang sinungaling din, no? Ayan, mabasa natin yan. Kaya bigyan natin ito ng part 2 at part 3 kung di ako magkamali, no? Yan. At namatay si Sarah sa Kiryat Arba na siyang Hebron sa lupain ng Kanaan at naparoon si Abraham na ipinagluksa si Sarah at iniyakan. Ayan, no? Si Abraham naman namatay, hindi naman namatay ganun eh. Kung nagsinungaling yun, dapat namatay na kaagad yun. Bakit namatay pa ng ano, no? Dati, 70 siya nang umalis sa doon, halos, no? 70. Pero ngayon, namatay siya, 25, sa Genesis 25. Si Abraham at si Tora. At si Abraham ay nag-asawa ng... sandali. Dito sa 8. No? 25 verse 8. Ayan, 25 verse 8. Ang kamatayan ni Abraham. At nalagot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan. Matanda at puspos ng mga taon at nalakip sa kanyang bayan.
Pinapatay ng Diyos pag magsinungaling ang isang propeta ng Diyos. Yan. Binasa natin ng mga una. O dito naman, sabi dito, at nalagot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan. Yan, matanda na. Ilang taon siya? 175 years old, no? Kaya sa 7. At ito ang mga araw ng mga taon ng buhay na ikinabuhay ni Abraham, 175 taon. 175? 170 siya noon halos, no? Kaya pagpalagay natin, 100 years pa bago siya namatay. Kung sinungaling siya, dapat namatay siya kaagad. Doon. Kaya pinapalabas pa ng mga scholar na ito, at kung sino pa mga born again o pakilalang mga ito, ha? Kaya niyo patunayan niya na isang propeta ng Diyos, isang sinungaling? Ha? Saan niyo naman pinulot yan? Ganun ni kay Apostol Pablo. Ha? Tapos sabihin niyo, hindi ako nag-aral ng Bible School? Sinabi naman, di ba? Sinabi naman sa Mateo 11 ba yan? Tinan ko Sa Mateo 11:28, no? Sa Mateo 11, kung saan ba tayo mag-aral? Ito. Mateo 11:28 to 30. Magsiparito sa akin, ayan, no? Sa Diyos. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang luba. Yan, kasi pag hindi pa napapagal at nangabibigat ang luba, hindi ka pa mag-aral sa Diyos, no? Kaya dapat nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpahingahin, sabi ng Diyos. Pasarin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, no? Mag-aral tayo sa Diyos, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Mag-aral tayo sa Diyos para tayo magkaroon ng kapahingahan. Yan, dignan mo ito. Kaya tanong palagi sa akin, nag-aral ka na ng Bible School? Kasi yun ang basihan nila eh. Kaya itong mga nag-aral ng Bible School, itanong nyo sa kanila yan. Isang propeta ng Diyos, sinungaling, quote and unquote. Ibig sabihin na matay doon siya kaagad. 2 beses pa. Wika nila. Yun, bago siya namatay, 100 years pa halos. Kumigit kumulang. Ito yung mga kanina binasa natin ng mga propeta na yon. Nagsinungaling lang, nagkulang lang ng isang salita. Papatayin na ng Diyos. Tapos itong si Abraham, lalabas, unfair ito. No, lalabas. Yan, no? Kaya, ano pa, no? Si Abraham ay namatay 175 years. Ayan, no? Kaya kanina binasa natin bago itong mga pangyayaring ito, na pumunta sa doon sa Egypt at saka sa Gerar, 70 years old siya doon. No? Kaya pagpalagay natin na nagdagdag pa ng konti lang. Ayan. Kaya bago siya namatay, 100 years pa halos. O umigit kumulang. Unfair labas yun sa mga ibang propeta. Ayun. No? Bakit naman siya magsinungaling kung talagang tunay siya na propeta ng Diyos? Ayun. No? Pinakilala siya ng Diyos sa mga, ayun, no? Pinakilala siya. Ang Diyos ang nagpakilala na siya propeta ko yan. Ayun. No? Ano pa? Sa Santiago. Ba't naman siya nandun sa langit? Ano ba naman kayo? Ayun. No? Ano ba naman? Ayun. Tuloy natin ito. Ba't ba siya matakot? Tapos sabihin pa doon ni Brad Iliga kay Apostle Paul na, ayan, ha? Kaya basahin nga natin sa Santiago chapter 2, verse 23-24, no? Santiago chapter 2, verse 23-24. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at siya ay ibinilang na katwiran sa kanya, at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Kaibigan ng Diyos! Huwag mo sabihin sinungaling. Propeta ng Diyos, kaibigan ng Diyos. Ano ba naman kayo?
Ayun. No? Huwag kayong maging magalang kayo dapat sa salita ng Panginoon. No? Nakikita ninyo na sa pamagitan ng mga gaway, inaring ganap ang tao, hindi sa pamagitan ng panampalataya lamang. Ayan, no? Kaya, yun nga, no? Na ang si Abraham ay isang kaibigan ng Diyos, no? Kaya, no? Ayan, kaibigan ng Diyos. Kaya hindi pwede maging sinungaling, no? Kasi hindi naman pwede aakyat sa langit ang isang sinungaling, no? At kaibigan ng Diyos, ipinakilala ng Diyos na isang propeta ko yan. Ayan, no? Ngayon ng panahon ngayon Ako si pastor, kotanan-kot. Itong aking assistant pastor, pastura. Ang bilis magpakilala. Ayun, ito ang Diyos ang nagpakilala sa kanya. Ba't paratangan nyo? Ayun, wag naman kayong ganyan, no? Kaya yan ang mga sinasabing mga dark side of Bible hero. Yun, mga dangerous deception in Egypt. Abraham fair driving lie or human failure and deception. Mga half-truth daw yun. Yun, no? Mga, ano ibig sabihin mga truth or lie story? Yan. Kaya God didn't let Abimelech get hurt because of someone else lie. No? Kaya hindi daw sinaktan si Abimelech, sabi ng mga scholar na ito. Ayan, no? Dahil sa kasinungalingan ni Abraham, quote-unquote, mga malabong usapan ito. No? Na si Abraham ay isang sinungaling. Ganon din yun, no? Si Apostle Paul, no? Tinapik na natin mga karaan na isa ding sinungaling daw. No, ganon ni kay Brad Ely Soriano. No, i-search nyo. Apostle Paul, a liar, Brad Ely. Tignan nyo dyan. No? Mga, hindi naman pwede ganon Ayun, hindi pwede ang isang, ulitin ko hindi pwede ang isang apostol, isang propeta ng Diyos na tunay ay sinungaling. Mapatay yun. At namatay si Abraham. 175 years pa. No? Kaya hindi pwede ang si Apostol Pablo, si Abraham na paratangan ninyo, no? Na sinungaling. Ayan. No? Propeta at apostol ng Diyos. Ayan. Anong ibig nyo sabihin? No? Propeta ng Diyos, tapos ikaw ang magsabi. Ano ba ibig sabihin? Nagpropeta ka? Ha? Nasabihin mo sa isang tunay na propeta na nagsinungaling yan. Ano ibig sabihin? Ikaw ang tama? Si Abraham ito? Ikaw ito? Sabihin mo sa kanya, Abraham, sinungaling ka. Ganon? Kutunan-kot? Tapos ikaw naman si Brad Ely nung buhay pa at mga member niya kasi yun din ang kanilang ituturo No? Apostol Pablo ng Diyos. Ako si member ni dating daan. No? Sinungaling ka, Apostol Pablo. Dahil kami ang tama. Ganon? Hindi pwedeng ganon. Ayun. No? Hindi pwedeng ganyan. Ano ito, no? Propeta to propeta, apostol to apostol. Nasabihin mo na ikaw ay apostol, sabihin mo sa kay Apostol Pablo na mali siya, o kaya ikaw ay propeta, no? Nagpropetahan ka. Ayun, no? Sino ba talaga tunay sa inyo? No? Sinabi ko kanina na hindi ka sinugo ng Diyos. Ito mga tunay itong sinugo ng Diyos. Ikaw, na nagsasabi nagsinungaling itong dalawang ito, apostol ng Diyos at propeta ng Diyos. Ba't mo sinasabing nagsinungaling itong dalawang ito? Ha? Yan, no? Kaya yung tanong, no? Yung mga born again na yan, nagpakilala na sinungaling itong propeta ito at apostol na ito, no? Prophet Abraham and Apostle Paul. Hindi yan mga sinungaling. Ang nagturo na sinungaling itong mga ito, kayo, ang mga tunay na mga sinungaling. Ayon sa ating pag-aaral. Yan, ha? Kaya ipagpatuloy natin ito. Lagyan ito ng part 2 at saka part 3. Ayan, ha? Kaya God bless sa inyong lahat, no? Sana rinawa natuto kayo at na maalaman ninyo na ang isang propeta at apostol
na mga tunay ay hindi nila kayang magsinungaling. Ayon sa ating mga pinag-aralan. Ayan, ha? Kaya kung sino ka man, ayan, ha? Ibahin mo na yung aral mo. Ha? Pag hindi mo iniiba yan, ha? Kita mo naman, no? Pinapatay ng mga Old Testament. Malupit yon. Ayan. Kaya kung Old Testament pa ngayon, patay kayo ngayon. No? Quote and unquote. Ayon sa ating mga pinag-aralan, no? Kaya, God bless sa inyong lahat, no? Thank you, Lord. By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, nagsabi, God bless everyone, God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us. Sing to the